Hello everyone! Welcome back to my channel. Ayan, mag-workout muna tayo. Actually guys, masaya ako ngayon. Kasi may pupuntahan tayong restaurant na medyo mahal siya. Kasi meron siyang 3 Michelin stars for 7 years. Abangan nyo at samahan nyo akong muli sa ating paglalakbay at adventure ngayong araw na to. Short breakfast lang sa hotel. Ganito sila mag-serve ng ice cream. Lagi sila So, dahil may music na guys, i-mute na natin yung kanyang volume at kain na tayo ng ice cream. And ito lang yata yung tinikman kong ice cream doon. Actually, may scratch card dito, nanalo ako ng 50 yen, kaso din ako nakabalik. So, iniwanan ko yung higaan ko na gulo-gulo. Kasi akala ko katulad sa ibang hotel na inaayos nila. Oo nga, parang ang cleaning nila sa bago na ako umalis. So, ang nangyari, may nakasabit sa labas na mga towel. Tapos, bagong ganito. So, araw-araw pala nilang lalabhan to. Ang galing naman. So, yung luma na yan, ilalagay ko na sa labas. Galing naman. So, bihis lang saglit, pahinga at punta tayo ng Gion. So, ito ang Gion guys, makikita mo, marami dyan naglalakad ng mga nakabihis geisha. So, pero nakita ko may shop pa lang pwedeng pagrentahan yan. So, hindi mo alam kung yung mga yan ay geisha talaga or mga naka-costume lang. Kasi ang rule nila, ang law nila doon, bawal mong picture ng mga geisha. Bawal mo silang i-stop. And then, nabasa ko, nung pauwi na pala ako sa meron pala dyan rentahan. Sayang di ko nakita. Di sana nag-base din ako ng ganyan para na-try ko din. So, ito yung Gion sa araw. Pero, mamayang gabi mag-iiba dito. Mag-iiba yung paligid. At yun ang hintay natin. Kaya sikat yung Gion Walk sa sa Kyoto. Konting picture muna tayo at magdi-dinner tayo sa isang fine dining siya. Actually, meron sang 3 Michelin stars. Yun. So, maganda yung restaurant. Kaya, samahan nyo ako guys. Nung nagpapabook ako ng hotel, lagi ko nakikita yung tatami floor. Sabi ko, ano kayong tatami floor? So, ni-research ko na yung tatami floor. So, ito pala yung traditional na parang rush grass. Ano ba yun? Basta parang akala ko kawayan nga yun eh. Pero matagal pala siya. Ang lifespan niya, imagine nyo, 50 years. So, pinapatanggal yung sapatos guys kasi medyo mahal siya. Ito yung first dish. Ang liit. Buti may dala akong papel. Sinulat ko lahat as much as I can. Pero yung iba hindi ko naiintindihan. So, parang ang counterpart nito is yung yamcha sa incheck. Kasi yung maliliit na serving na paisa-isa. Pero meron din silang set na sinaserve. Tapos ang maganda, kada serve nila, pinapaliwanag, sinasabi kung ano yan, paano mo kakainin. Yung set naman,
tinanong ko paano ba yun, alin ang uunahin. Tapos sabi nila kahit alin dyan, pwede. Pero maganda nga kasi sinasabi talaga nila kung ano yung kakainin mo. Nakakatawa, tsaka ang galing nila. Napaka-polite, ang galing nila mag-serve. Shihana is recognized as a global leader in Itame Kapo, the chef at the forefront of the kitchen. So nakakuha sila ng 3 Michelin stars for 7 straight years. Kaiseki cuisine yung tawag nila dyan. Located siya sa Gion. Malapit lang siya sa MTR, pero I think pwede siyang lakarin from Kyoto Station. Depende sa inyo kung gusto nyong maglakad. So kwento nung lalaki na nag-serve, ano daw, na-found yan ng lolo niya, tapos ngayon ang chef yung tatay niya, tumutulong yung nanay niya at siya, tapos may isa pang babae doon. I tried na intindihin lahat kung ano yung sinasabi ng babae dyan sa mga sinaserve, pero minsan parang hindi ko masyadong naiintindihan. So I tried na i-google din, pero hindi ko kasi mag-google yung ibang mga dish na sinerve nila. Nakakatuwa yung mga combinations nila kasi minsan may okra, may alam mo yun, pero ang pinaka nakaka-impress talaga sa Japan, yung way ng pagluluto nila ng rice. Matagal silang magluto ng rice, meticuloso, pero ang sarap nilang magluto ng rice. Masarap na yung rice nila, kakaiba pa yung pagluluto nila, kaya ang sarap. Eto, hindi ko lang maintindihan yung lasa, siguro busog na rin ako. Hindi ko na siya naubos kasi sa sobrang dami. Tapos ito yung dessert, fresh orange juice and mango. Pag naglakad ka, mapupunta ka sa Pontocho. Actually, dun sa bridge na yan, ang daming tao dyan sa may river na yan. Mayroon dyan na babae na may kakaibang instrument, kaso nawala yung video ko. Ang ganda ng instrument niya. Kasi para siyang ukulele na made of skin ng ahas. Actually, malapit lang to dun sa kinainan nating restaurant. So, mabilis lang siyang puntahan. Ang ganda ng Kamogawa River sa gabi, guys. Minsan Kamo tawag nila. Kasi napaka-peaceful. Tsaka ang daming tao doon na nakaupo lang talaga siya. Ang napakaganda ng paligid. Yung ambience niya. Medyo hindi siya masyadong maliwanag. Pero ang ganda ng mga ilaw sa paligid. So, mahaba siya. Unfortunately, syempre, hindi naman pwedeng mag-isa akong lalakad dyan. So, dyan lang ako nagstay sa maraming tao. Kasi marami dyang taong nakaupo. Marami ding nag-iisa. Madami ding mga solo travelers dyan. So, hanggang makarating tayo ng Pontocho. Sikat din kasi to. Nung ni-research ko, sabi magkalapit lang to. Kaya, ayun, tsaka safe maglakad. Kaso nga lang nakalagay dyan fat wallet kasi medyo mahal yung pagkain sa mga magagandang restaurants dyan. Medyo mahal. Yun lang, kung gusto ma-experience talaga yung Japanese cuisine, magandang pumunta dyan. Ang daming pumupunta dyan talaga. Karamihan sa nakita ko mga turista din kasi maririnig mo iba-iba yung mga ano nila. Iba-iba yung mga lengguwahe nila. Tsaka sikat itong Gion Walk, Gion Night Walk kasi may mga tour to may mga guided tour to na may bayad.
So, this is Pontocho pala. Pontocho. Sikat ito dahil sa architecture, preservation of architecture and entertainment, sabi nila. Tapos, maganda yung paligid. Ang dami actually restaurants dyan. Ayan. So, ito paano marating? May bus dyan, 17 and 205 from Kyoto Station. So, madali. Tsaka malapit siya. I think pwede mo itong lakarin. At tapos makikita mo doon yung Machiya houses na yung parang hindi mo ma-imagine na restaurants yun. Kasi pag nakita mo sa baba, parang sarado lang siya, parang bahay. Tapos, pagpasok mo, restaurant pala siya sa loob. Pero maliliit lang sila guys, hindi sila malalaking mga restaurants. Maliit lang sila, kaya limited lang yung capacity nila. Unfortunately, nung gabi na yun, parang isa lang yung geisha na kuhanan ko. Parang isang may-ari yun ng restaurants. Wala ka masyadong nakitang geisha noong gabi. Mas marami akong nakita nung araw. So, yun yung medyo nang hinayang ako. At yan, pauwi na nga tayo. Ito yung ating hotel. Ayan. Dito sa puso ko. Madilim. Last night ko na dito. Di pa tapos yung video, pero please don't forget to hit like, comment, subscribe, and share if you like this video. Abangan ang ating susunod na adventure. Kailangan na nating mag-empake dahil aalis na tayo. At ang next destination natin ay ang Osaka, Japan. See ya!